Nombre y apellidos. José Rizal Mercado y Alonso. So hello po, ako po si Jen Benedicacio and I'm here with Maria Bernice Rica Pilabajoy po. ayun. So if I may ask po, mahalaga pa po bang pag-aralan ang mga gawa at akda ni Rizal sa panahon ngayon? Well, although Rizal is connotated as American-sponsored hero, marami pa rin naman siyang napatunayan at naibahagi sa pagpapalaya ng Pilipinas noong panahon ng Hapon. Hapon? Panahon ng Spanya. Ayan. Sa tingin ko, nararapat pa rin namang pag-aralan ang ang buhay at mga literature na naiambag ni Rizal. Lalo na sa panahon ngayon, kung saan ang Pilipino mismo ang nagbe-betray sa sarili nilang bansa, matututunan natin sa pagbabalik sa mga literatura at buhay ni Rizal kung paano niya ipinaglaban ang Pilipinas despite yung authority and everything. Matututunan natin sa mga gawa ni Rizal kung paano babuhayin ang patriotism ng mga Pilipino, lalo na ngayon nga na patuloy na dumadami ang korupsyon, ang pagbebetray sa bansa at ang potensyal na giyera. So ayun, para sa akin mabuti ng pag-aralan pa at linangin ang kaalaman sa mga hindi lang kay Rizal pati sa mga dati pang bayani at mga historya dati. Kasi napapanumbalik nito yung mga karamdaman na dapat hanggang ngayon ay mayroon pa rin tayo. Pagsasaliksik ng katotohanan, pagpapublish ng katotohanan, pagpapalaya sa katotohanan. Ayun. Thank you so much po, Ate Bernice. So, hello po, ako po si Jen Benedicacio and kasama ko po ngayon si Sir Mark Igdalino po ng Cybersecurity ng ICTC, PCO DASMA. ayun. So, hello po, Sir Mark. If Benedict po. So, si Esang po. So, ayun po. Ang question ko po is, mahalaga pa rin po bang pag-aralan ang buhay at akda ni Rizal, especially sa panahon natin ngayon? Actually, dapat talaga natin pag-aralan. Unang-una sa lahat, siya po yung national hero natin. Siya po yung nagsimula ng revolusyon dito sa Pilipinas para maging malaya tayo. Ngayon kasi parang sa dinami-dami ba naman ng problema, diba? Minsan naisip ba natin sa bawat araw na inana natin yung mga pinagagawa ng mga bayani natin. So yung akda ni Rizal, siya yung naging buhay ng mga katipunero para maging tayo malaya . Ngayon, sa panahon natin ngayon, ang dami rin kasing nangyayari. Siguro, yung akda ni Rizal ay possible pa rin natin magamit sa mga kabataan natin ngayon para maging yung puso nila sa mga makakamit nilang mga trabaho, mga pangarap. Yung akda kasi ni Rizal, hindi lang naman siya sulat . Kumbaga pwede naman natin yang buhayin sa puso natin, lalo na yung akda niya sa yung El Filibusterismo, tsaka yung pangalawang aklat niya, No Limitang rin, na kung saan yung mga ganong madamdaming tula tsaka mga sulat niya ay mahalimbawa natin sa panahon natin ngayon na naghihirap tayo ng mga So, sa pamamagitan ng siguro akda niya, para sa akin ay maganda pa rin na at dapat pa rin nating kilalanin at pag-aralan ang akda ni Rizal. So, marami naman instances ng buhay natin na nahihirapan tayo. Pwede naman natin i-apply yun. Sa buhay ng lipunan natin, minsan kinakawawa na lang yung mga Pilipino, no?
yung mga normal katulad natin, sobrang taas na ng mga bilihin. Sa pamamagitan ng akda ni Rizal siguro nabubuhay yung panahon na dapat ay magkaisa ang mga Pilipino para labanan yung mga, syempre, yung mga, katulad ng government natin. Hindi ko sinasabing, maging kayo aktivista. Ang akin lang, ipaglaban yung karapatan sa pang-araw-araw nating buhay. Yun lang. So, thank you po, Sir Mark. Napakahaba nung sagot. Grabe nga yun. So, ayun lang po. Maraming salamat po ulit, Sir Mark. So, hello po. Ako po si Jen Benedicacio and kasama ko po ngayon si Kuya Darwin. So, Kuya Darwin, tanong ko lang po, mahalaga pa rin po bang pag-aralan ang buhay at akda ni Rizal ngayon sa panahon natin? Palagay ko kailangan kasi sayang lahat ng sakripisyo lahat ng ating mga bayani, lalo na si Dr. Rizal dahil siya ang nagbuhay ng himagsikan at nagbuhay sa mga Pilipino para para maging malaya tayo. Lalo sa mga kabataan na walang alam-alam kung hindi puro computer, kaya kailangan nilang alamin kung anong mga buhay na ng mga bayani natin dati. Salamat. Fine. Thank you. Ayan, maraming salamat po, Kuya Darwin. Consumatum est.